Yung pagtaas ng RPM na yon dahil sa pag-adjust ng makina. Uy, wait. Usapan na tayo ngayon guys, rev matching. Gaya nito. So para saan nga ba yung rev matching? Kung para sa iba, tinatawag nilang ano to, yabang lang, ganun. Para sa iba, yabang na downshifting. Para naman sa mga marurunong, ano siya, pinaangas na downshifting. Pinaarte na downshifting. Pero saan ba siya actually ginagamit? So ginagamit siya based on my own experience. Ginagamit ko siya pag dating sa downhill, ganyan. Pag kailangan ko ng mas malakas na engine brake, kailangan kong mag downshift. So doon ko nagagamit ang rev matching. Pagdating naman sa mga ano, kung kailangan kong magbagal ng speed instead na preno ang gamitin, engine brake na lang. Kailangan kong mag downshift. And sa mga corners, yan, bago pumasok sa mga cornering, kailangan nating magbagal or mag downshift. Like for example, nasa 5th gear ka, pag kailangan mong pumasok sa mga matitinding likuan, yan, kailangan mong magbaba ng gear from ano, 5th gear, pwede ka mag 4 or 3rd gear, depende sa ano, tindi ng kurbada, ganyan. So the best way para makapag downshift ng maayos is through rev matching. So hindi siya necessary na kailangan nating malaman, pero pag ginagamit kasi natin ang rev matching, nababawasan yung stress na naibibigay natin sa ating clutch system. Kasi pag hindi tayo nag rev matching tapos nag downshift tayo, clutch system yung sumasalo sa stress ng makina natin. Once kasi na nag downshift tayo, is lumalakas yung engine brake and sinasalo yun ng clutch system natin guys. So ayun lang yun guys, para lang maiwasan yung stress, para mas tumagal yung buhay ng ano natin, clutch system natin. So mahirap ba siyang gawin? Sa umpisa, oo, dahil kung hindi ka naman talaga sanay sa isang bagay, talagang mahihirapan ka. Pero para sa akin, mas mahirap matuto mag-drive ng manual compared sa matuto ng rev matching. So kung natuto ka mag-drive ng manual, mas madali matuto mag-rev matching. Kung pinapanood natin yung rev matching, parang ang hirap niyang gawin dahil parang ano, ang komplikado niyang i-execute dahil ang dami-daming kinakalikot kanyan, tapos sabay-sabay pang ginagawa. So paano ba yung ano, yung rev matching? Sa rev matching kasi para ka lang nag downshift na sinamahan mo lang ng pagbomba ng RPM mo. Ang naidagdag lang sa pag downshift mo is yung pagpitik sa RPM mo. Ayun lang yun guys, napaka simple lang niya. So una muna nating alamin is kung paano nga ba yung proper way of downshifting. Yan. So halimbawa nasa 3rd gear ka. So paano ba yung proper way of downshifting? Yung proper way of downshifting kasi is clutch, downshift. Yan. So nag downshift na siya, then release. Yun. So ganun yung proper way of downshifting. Pero pagdating naman sa rev matching, so dun sa ano kanina, bago mo i-release yung clutch mo, kailangan mo munang bumomba bago mo i-release. So clutch, downshift, tapos bago mo i-release to, bago mo i-release tong clutch, bumomba ka muna ng accelerator or yung patasin mo muna yung RPM mo, RPM tapos release. Pero pagdating sa ano na, sa kalsada, ano na siya, parang in-execute mo siya ng sabay-sabay. So ganun yung mangyayari sa ano, sa rev matching. Pero kung i-slow mo siya na sobrang bagal, ang pinakamauuna talaga is clutch muna. Then okay lang na magsabay yung accelerator mo or downshift mo. So long as bago mo i-release dapat yung clutch is nakapagbomba ka na. So kung inuna mo kasi ang pagbomba bago ka nag-clutch, is possible na lumipad yung motor. Mo yun. So parang iiwan ka ng motor. So ang pinakauna talaga is yung clutch muna. So ito, try ko ipakita sa inyo. So bago kayo mag-practice, as much as possible sa open lot nyo gawin.
yung mga walang ganong sasakyan, ganyan, para mas safe kayo, hindi lang kayo, pati na rin sa mga ibang sasakyan sa paligid nyo. Yan, so walang sasakyan sa likod. Patakbuhin ko muna hanggang third gear. Yan, so naka third gear na. Pansinin nyo guys ha, halos sabay-sabay ko silang gagawin. Yun, pansin nyo yun, parang sabay-sabay ko silang in-execute. Pero actually kung i-slow mo natin yun, is clutch ang mauuna, then downshift, bomba sa accelerator, or kailangan nating pataasin yung RPM. So ayun lang yun guys, ganun lang siya kadali. Parang ang komplikado niya, pero ganun lang siya kadali. So ano naman yung mangyayari kung hindi tayo nag-rev matching? Anong mangyayari kung downshifting lang yung gagawin natin? Actually okay lang naman siya, pero kailangan kasi is nasa tamang speed ka, and then nasa tamang RPM yung motor mo. So ito, try ko ipakita sa inyo kung anong mangyayari kung downshift lang yung ginawa ko, and then hindi ko siya ginamitan ng bomba, or hindi ako nag-rev match. So ito, ang papansinin nyo lang dito is yung RPM ko. Ito, yung RPM na gumagalaw dyan sa taas. Ayan. So ayan lang yung papansinin nyo. So ito, magda-downshift ako guys ha. So from third gear, magda-downshift ako ng second gear. Pansinin nyo yung RPM ko guys ha. Oh. Kung mapapansin nyo, ewan ko kung pansin sa camera, wala kasi akong cellphone holder guys eh. So kung mapapansin nyo, yung RPM ko bigla siyang umangat nung pagka-release ko ng clutch. So ang nangyari doon is yung engine ko nag-adjust sa downshift ko. So yung engine ko yung nag-adjust sa pag-downshift ko. Once kasi na nag-downshift ka, lumalakas yung engine brake. And then yung paggalaw mismo ng RPM na yon, ang sumalo ng stress nun is yung ating clutch system. So sinalo ng clutch system yung stress na pag-adjust ng ating engine. So ito, gagawin ko na naman ha. Downshift ako ha. Yun, napansin nyo, umangat yung RPM ko. Tapos yung pag-angat ng RPM na yun, yung pakiramdam ko is para akong sumubsob sa motor. Ganun yung nangyayari. Dahil nga lumakas yung engine brake, para akong susubsob sa motor. So naramdaman ng katawan ko yun, how much more sa clutch system. So yun guys. So kaya kami nagre-rev matching, na para sa iba is nayayabangan. Ano siya, para lang maiwasan yung stress na yun sa aming clutch system. Mas humahaba yung buhay ng aming clutch system dahil sa pag-rev match namin. So imbes na yung engine yung mag-adjust, is inuunahan namin. So paano namin siya inuunahan? Yung pagtaas ng RPM na yun dahil sa pag-adjust ng makina. Uy, wait, nasa gitna na yung idol, bumangga ka pa. Ride safe sa lahat. Ayan. So imbes na yung engine namin yung mag-adjust, inuunahan na namin. So paano namin yun inuunahan? So kung napansin nyo kanina, nung pagka-release ko ng clutch is nag-adjust yung RPM. So ang ginagawa namin is, bago namin i-release yung clutch, inuunahan na namin yung pagtaas ng RPM na yun. Kami na yung gumagawa, imbis na yung engine mismo. So ano yung result dun sa kami na yung gumagawa dun sa pag-adjust ng engine? Ang result nun is mababawasan yung stress. Pangalawa, yung pakiramdam mo na parang kang susubsob sa motor is mawawala na yun. Kumbaga smooth na lang yung pagpasok ng downshift. So kapag ganun, nababawasan yung stress na binibigay sa clutch system, mas nagtatagal, mas napapahaba yung buhay ng clutch system. Kung ang tao nga mabilis tumatanda, di ba? Kapag nai-stress, ganun din sa clutch system guys. So mas napapahaba yung buhay ng aming clutch system once na nagre-rev matching kami. So kung magpa-practice kayo ng rev matching guys, much better kung gagawin nyo siya sa open lot, sa mga walang ganong sasakyan. And kung magda-downshift kayo, doon kayo sa third gear papuntang second gear, kasi sakto lang yung bilis nyo nun. Once kasi na gumamit kayo sa fourth gear to third gear, medyo mabilis na kayo nun guys. So third gear to second gear yung pinakamagandang pag-practicean nyo muna. And then yung second gear and first gear kasi is masyadong malakas yung nun guys, torque nun.
Once kasi na kulang yung pagbomba mo sa RPM mo, makakaramdam ka pa rin ng pagkasubsob. And then once na nasobrahan mo naman yung pagbomba mo sa RPM mo, para kang iiwan ng motor, para kang ililipad yung motor. Alam mo yung feeling na para mong biglang nabitawan yung yung clutch mo. Ganun yung pakiramdam guys kapag sobra. Kaya kapag ginamit mo yung second gear to first gear, kapag nasobrahan mo, sobrang lakas ng torque, baka maiwan ka ng motor. And then kapag kulang naman, dahil sa sobrang lakas din ng engine brake ng Primera, baka sumubsob ka rin sa motor. So ang pinaka the best is third gear to second gear. And then kung kung ayaw mo ng sobrang bilis, ayan, wag ka rin mag fourth gear to third gear. Pero kung kaya mo yung bilis ng fourth gear to third gear, okay lang din. Kaya yun nga, kung magpa-practice ka pa lang, ang may re-recommend ko is third gear to second gear. So ayun lang. So para sa akin, ang magiging challenge lang sa inyo is yung pag-control ng RPM. Ayun lang naman yung para sa akin na nahirapan ako eh. Ang pagre-rev matching is madali lang naman yung mga steps na gawin. Kung marunong ka mag-downshift, kayang-kaya mo yan. Sa lang, pag-control lang ng RPM or pag-control lang ng throttle ka mahihirapan. Dahil dun lang din ako nahirapan guys, sa pag-control ng RPM. And then once na nasanay ka na sa pag-rev matching, na siya, parang kusa na lang siyang parang kusa mo na lang siyang magagawa. Hindi mo na kailangang isipin kung paano gawin, ganyan. Kusa na lang na parang kusa na lang kumikilos yung katawan mo kung paano siya i-execute. Ayan. So pakita ko ulit sa inyo guys ang rev matching. Diba? Wala akong naramdaman na pagkasubsob doon, and then hindi pa na-stress yung aking clutch system. Promise, kung matuto na kayo mag-rev matching, masaya na siyang gawin. Although hindi siya necessary, pero alam nyo rin sa sarili nyo na may tulong yung paggamit ng rev matching. Dahil magkano rin ang ngayon, ang clutch system. Masakit din sa bulsa ang clutch system ng Raider FI guys. Yan. So ayun lang guys, sana may natutunan kayo sa vlog na to. I tried my best na ituro sa inyo yung pinaka basic kung paano matutunan ang rev matching. So hopefully may natutunan kayo sa vlog na to guys. And kung may pagkakamali man ako sa mga tinuro ko guys, sa mga marunong din ng rev matching dyan, sa mga professional dyan, please comment down below naman. Correct me if may nasabi akong mali sa mga sinasabi ko dito. So ayun guys, maraming salamat sa panonood, and maraming salamat kung umabot din kayo sa part ng video na to. Sana wag niyong kalimutang mag-like at pa-subscribe na rin dito sa aking YouTube channel. So hanggang sa muli guys, peace out. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away, but I've known you too